ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahasbang maghabla sa akin. Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa, ang inasahan kong habag ay nawala, ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aking mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin. Banal na Miyerkules na po, no? Ito na lamang yung araw ng ating paghahanda bago sumapit doon sa Paschal Mystery, ang paghihirap sa Thursday, Friday pagkamatay,
at Saturday, muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Huwag din po tayong makalimot na pumunta sa Christian Mass, no? Sa umaga sa ibang mga dioceses. Doon ang maalala po natin yung sakramento ng pagpapari. At doon po magkakaroon po ng renewal yung mga pare. Sa Thursday po ng hapon, yung institution ng Holy Eucharist. At till then, itong ating ebanghelyo ay hindi po ito tungkol sa katapatan sa Diyos yung naituturo ito tungkol sa taksil. May last minute pa na taksil. Imagine, no, sa tagal-tagal na panahon na nakasama si Jesus sa mga apostol na ito, hindi pa rin talaga nalinis yung isang apostol, si Judas Iscariote. No, sinabi nga ng Panginoon na tandaan nyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. No? Mas mabuti pang hindi na lang siya ipinanganak. Yung taksil, ang hirap, mahirap po talaga. No? At bago natin husgahan si Judas Iscariote, hindi ko kaya ang mga taksil ay tayo rin? Ano ibig sabihin nun? Baka sabihin natin, ay, naglilingkod naman ako kay Lord. Di ba? Nagdadasal naman ako, nagsisimba naman ako tuwing linggo. Pero pagdating sa, yun na naman, pagiging preoccupied natin sa ibang mga bagay, at yung dedikasyon natin sa paglilingkod sa Diyos, ang una talaga nawawala ay siya. At talagang mas mahalaga sa atin yung sarili natin, buhay natin. Maski napakaganda pa nitong cause. Pamilya natin, no? Gusto nating makaano ng ginhawa, etc. Pero ano pa rin, kataksilan pa rin yon. Halimbawa, paano pa rin nauuso ang papasok tayo sa paghihirap ng Panginoong Jesucristo at sasabihin ng pamilya pumunta tayo sa beach at mag-enjoy tayo. Yun ba ay tanda ng katapatan sa Diyos o meron malaking problema sa ating pagtanaw ng ating pananampalataya? Sa mga crucial na araw na ito, mga kapatid, pag-isipan na natin talaga, tayo nga ba talaga ay tapat sa Diyos? At kung aaminin natin, hindi tayo naging tapat sa Diyos. Sapagkat mas pinahalagahan natin ang ating sarili. Ang pinakauna po talaga, bago tayo pumasok ng Paschal Mystery, pumunta na po talaga sa kumpisal. Hanapin na po si Father at humingi ng tawad. Humihingi tayo ng tawad kasi akala natin mas mahalaga yung buhay natin kaysa sa Diyos. At tignan nyo halimbawa sa isang linggo na lamang, isang araw na lamang ang binigay sa atin para makapagpuri tayo sa Diyos. Yung iba sinasakripisyo pa yon. At sasabihin, total may pananampalataya naman ako sa Diyos. Hindi. No? Maski sabihin pang ng isang lalaki sa babae, minamahal kita, pero hindi naman niya pinapakita, ay talagang kataksalan na talaga. Tayong unang taksil, tayo ang unang nagpako kay Kristo sa krus. Hanggang ngayon, pinapako pa rin natin si Kristo kasi hindi natin siya binibigyan ng pagpapahalaga. Kaya unahin natin na kusyonin yung ating sarili, humingi tayo ng tawad at maging tapat tayo sa Diyos. No, ikalawa, maghanap na po talaga tayo ng oras. Ito'y kahit sa pagtatapos ng Holy Week at papasok tayo ng Easter, araw-araw, hanapan naman natin ng oras. Kahit man lang ikapo, huwag nating kalilimutan ang Diyos. Kaya nga, ikapo yung 10th lamang. No? Kahit 10th, naisip natin Diyos sa buhay panalangin, sa pagkakawang gawa, isipin natin parati ang Diyos. Ako'y naniniwala, ano man ang ginagawa natin, parating kasama natin ang Diyos. Pagpupunta na tayo sa trabaho, yung araw na iyon ay sa Diyos yun. Hindi naman talaga sa atin yun Kaya maalala natin ang Diyos. Humihingi ako ng konting oras para conscious tayo sa Panginoon. Pero ang tunay talaga ay sana yung 24 hours ay para sa Panginoon. Tayo man na nagtatrabaho, tayo man nagpapahinga o kasama ating pamilya o nag-iisa, kasama natin parati ang Diyos. At ikatlo, mas pansinin natin yung mga gawain ng kaligtasan. Kasi alam ko nililigtas natin sarili natin. Na gusto natin mabuhay para sa sarili natin. Pero ang alok ng Diyos ay hindi lang tayo naliligtas, kundi ang lahat ng tao. Hindi lang tayo naliligtas, kundi lahat ng mga pamilya, lahat ng mga anak sa mga sumusunod na henerasyon. Inilalapit yan lahat sa Diyos, tinatamnan ang kanyang pag-ibig. Hindi lang ito tungkol sa pamilya natin na gusto nating isulong sa mundong ito at nakakalimutan ng iba. Sana pumasok na tayo sa apostolado. Yung apostolate, ang ibig sabihin ng apostol ay to be sent. Sana pahintulutan natin sarili natin na sa maikli nating buhay na madaling mawala, madali na maglaho, at least nakasabi tayo ng, Opo, Panginoon, isugo ninyo ako.
sa pagpasok ng mga banal na araw ng Huwebes, Biyernes at Sabado. Hilingin natin sa Panginoon na pumasok din tayo sa ating paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay, para hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin kundi si Kristo. O Diyos, tulungan niyo po kami sa mga masiselang araw na ito, pero napaka-krusyal at napaka-halaga sa aming pananampalataya, sa aming mismong buhay, ang iyong paghihirap, kamatay at muling pagkabuhay. Tulungan niyo po kami na pumasok doon sa daigdig na yan upang masilayan namin ang tindi ng pag-ibig ninyo sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristong aming Panginoon. Amen.